Press start to play. Sabi nila, minsan lang tayo magiging bata. At ang lahat ng lumipas ay lumipas na. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo na ito pwedeng balikan. Kapit na sa ating takore at tayo lalarga na papunta sa ating nakaraan. Alright mga nostalgics, welcome po sa ating kauna-unahang episode ng Nostalgic Ka Ba Podcast. I'm Raymond, ang inyong kababata, kalaro at katropa, giving you your dose of nostalgia fix. Special thanks to Panwich TV for giving us this podcast. Para sa pilot episode natin ay bubuksan natin ang Nostalgia Alphabet. At dahil nga alphabet, mag-uumpisa tayo sa letter A. Narito ang 12 nostalgic things mula sa ating pagkabata na nagsisimula sa letter A. Umpisa natin ito by going back to 1994 noong nirelease ang kantang ito. For sure natatandaan at alam na alam ng mga nostalgics natin dyan ang kanta at singer na kumanta niyan. Ang unang entry sa ating nostalgia alphabet ay walang iba kundi si Aliona. 1994 noong nirelease ni Aliona ang kanyang una at self-titled album. Nasa album na ito ang kantang Someone's Always Saying Goodbye na naging hit agad noong ito'y nirelease. Sinundan ito ng album na Tomorrow on My Mind noong 1996 at Girl of the World noong 2004. Ngunit ang pinaka-successful sa lahat ng kanyang kanta ay ang kantang Someone's Always Saying Goodbye na hanggang ngayon ay laman ng mga videoke machines at kinakanta ng mga nostalgics natin dyan. Natatandaan nyo ba siya? Siya ay kasama sa mga TV shows na Ang TV, Gimmick, Tabing Ilog at Mula sa Puso. Pero mas kilala siya sa pagganap bilang Yasmin sa Magic Temple at Trina de la Paz sa Batang X. Siya ay si Ana Rebecca Larosea Pangilinan o mas kilala natin noon bilang si Ana Larosea. Huling napanood si Miss Larosea noong 2007 sa GMA teledrama na Impostora. Noong 2013 ay kinasal siya sa kanyang longtime boyfriend na si Mr. Robert Pangilinan at ngayon ay meron ng isang anak. Ito naman ang entry number 3. Ang bandang ito ay nabuo noong 1995 na may pangalang Aegis Sound Trippers. May hula ba kayo kung anong banda ito? Aegis Sound Trippers ang gamit nilang pangalan noong nagpe-perform pa sila sa mga clubs at lounges sa Japan. Pinalitan nila ang pangalan ng banda to Aegis upon signing with Alpha Records noong 1999. Ang band members ay pinangungunahan ng magkakapatid na Juliet, Mercy at Ken Sunot on lead vocals, only male member Ray Abenoja on vocals and guitars, Stella Pabico on keyboards, Rowena Adriano on bass guitar, and Vilma Golobiogo on drums. Sila ang nagpasikat ng mga kantang Halik, Bakit, Sinta, Basang-basa sa ulan, at Luha na talaga namang sikat na sikat sa mga videoke at KTV. Next entry natin sa ating nostalgia alphabet ay ito. Ginamit mo ba ito nung bata ka? Ito ay ang aklat na Abacada o ang unang hakbang sa pagbasa. Halos lahat tayo, or at least sa mga batang 90s katulad ko, ay nagsimulang magbasa gamit ang maliit na aklat na ito. Mabibili ito sa mga bookstore pero madalas din itong makita sa mga bangketa at kahit sa mga palengke meron din ito. Next ay ang isang prutas na madalas nating pitasin at kainin ng mga bata pa tayo. Ito ay ang aratilis. Ang aratilis o aratilis or Querson fruit ay tinatawag ding Panama cherry or Jamaican cherry. Sinasabing mayaman sa vitamin C ang aratilis at kahit matamis ito, maganda din daw ito sa mga diabetic dahil it can help maintain blood sugar levels. Okay din daw ito sa mga may ulcer dahil sa anti-inflammatory properties nito. At dahil nga may anti-inflammatory properties ang latteris, mabisa din daw ito para maibsan ang sakit na dulot ng gout. Mga nostalgics, sa TV shows naman tayo. Natatandaan niyo ba ito? Letter A is also for At Iba Pa o Awit, Titik bilang na pambata.
Unang umere ito sa ABS-CBN noong June 5, 1994. Sa show na ito makikita si Isay Alvarez bilang Ate Remy. Dito din galing si Patricia Ann Roque na ngayon ay isa ng news anchor under the name of Trish Roque. Alam nyo bang nasa show din na ito si Piolo Pascual? 18 years old pa lamang si Papa P noong siya ay nasa At Iba Pa bilang Kuya Miguel at tumagal siya dito ng 3 taon. Ang huling episode ng At Iba Pa ay umere noong March 29, 1998 o halos 4 na taon nang ito ay magsimula. Isingit ko lang ito mga nostalgics. Sa end ng episode na ito, meron tayong panalo ka dito question kung saan pwede kayong manalo ng GCash. Kaya abangan niyan. Next sa ating list ay ang Are You Afraid of the Dark? Ang original series ng Are You Afraid of the Dark ay umere sa Nickelodeon. Ang number 8 sa list ng ating Nostalgia Alphabet A ay ang American Gladiators. Ang show na ito ay nagumpisa noong 1989 at tumagal hanggang 1996. Sa pagkakaalala ko, sa RPN 9 ko napapanood ito kung hindi ako nagkakamali tuwing Sunday ng gabi before or after Rescue 911. Ang favorite kong segment sa American Gladiators ay yung Joust. Ito yung maglalaglagan ng 2 contenders gamit ang malalaking cotton buds. Hindi ko din makakalimutan yung final stage nila. Yung may target tapos RPG yung gagamitin ng contender para masapol yung target na nasa likod ng isang defender. Gumawa sila ng spin-off ng American Gladiators noong 1994 to 1996 na ang title ay Gladiators 2000 na kung saan mga bata ang kalahok. Ni-revive naman ang mismong American Gladiators noong 2008 though hindi na yata umere ito sa atin sa Pilipinas. Isa sa mga pinapanood natin noon ay ang A Dog of Flanders. Ito ay hango sa 1872 novel ni Maria Louise Ramen na may parehong pamagat. Natatandaan nyo ba ang bida na si Nelo? Kasama din ni Nelo si Lolo Johan, Eloisa, at syempre ang aso na si Patrash. Kung matatandaan nyo sa unang episode nito, nakita ni Nelo si Patrash na nasa damuhan matapos itong iwan ng malupit nitong amo na walang ginawa kundi hatawin ito ng latigo. At simula noon ay kasama na nila Nelo at ni Lolo Johan si Patrash sa paglalako ng gatas. In the future, gagawa natin ito ng episode series recap. Abangan nyo yan mga nostalgics. For number 10, siguradong kilala nyo siya. Siya ay si Annie ng Shider. Annie was played by Naomi Morinaga. Ipinanganak noong March 12, 1964 sa Kanagawa, Japan. Si Naomi ay isang actress at stuntwoman. Nagsimula siyang mag-artista noong 1981 at the age of 17 at ngayon ay retired actress na at the age of 59. Sa Shider, si Annie ay classmate ni Alexis or Dai Sawamura sa Japan na gustong magiganti kay Pumalear matapos nitong wasakin ang kanyang homeworld na ang pangalan ay Mount. At sino makakalimot sa laser gun ni Annie at lalo na ang yellow na kotse niya, ang yellow Mazda RX-7 Savannah FB. Malamang mapapatanong kayo or kahit hindi nyo tinatanong, what the fun happened to Annie? After the Shider series, si Annie ay nagpunta sa Egypt para mag-aral ng archaeology. Nag-aral din siya ng medicine at eventually ay naging doktor. Huling lumabas si Annie sa movie ng Space Sheriff The Next Generation noong 2014 na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang clinic sa Japan. Ang entry naman natin para sa movie ay ang A Few Good Men. A Few Good Men is a 1992 courtroom drama about 2 US Marines charged with the murder of a fellow Marine. Bigatin ang mga artista dito. Sina Tom Cruise, Demi Moore, Jack Nicholson, Kevin Bacon at Kiefer Sutherland. Medyo slow burn ito mga nostalgics at maraming salitaan. Pero kung trip mo ang ganitong mga courtroom drama, solid ito para sa'yo. Dito din sa movie na ito, mapapanood ang sikat na line na ito. Colonel Jessup, did you order the Code Red? You don't have to answer that question. I'll answer the question. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! At para sa number 12 entry sa ating Nostalgia Alphabet A, dumako naman tayo sa music. Ang kantang Always ay nirelease ng bandang Erasure noong 1994. Nag-peak ito sa number 20 sa Billboard Hot 100 at number 6 naman sa Billboard Hot Dance Music Chart.
Sa UK singles chart, umakyat ito sa number 4, number 2 sa Austria at Sweden, number 3 naman sa Finland, number 4 sa Iceland, at number 5 sa Germany. Sa atin sa Pilipinas, isa sa dahilan kung bakit mas sumikat ang kanta na ito ay ang UMD o Universal Motion Dancers. Lahat na yata ng batang 90s ay alam ang dance step ng Always. Sa sobrang kasikatan nito, hindi mo pwedeng hindi maisip ang UMD pag nadidinig ang kantang ito. Alright mga nostalgics, bago matapos ang episode na ito, narito ang ating Fanalo Ka Dito question. Ilagay sa comment section ang sagot upang maisama ang inyong pangalan sa ating Funwich Wheel at baka ikaw na ang maswerteng manalo ng GCash mula sa Funwich TV. Before we end this episode, please subscribe and follow Nostalgic Ka Ba on YouTube, Facebook, and Twitter. Nostalgic Ka Ba Podcast is also available on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Amazon Music. If you have comments, suggestions, and recommendations, at kung gusto nyo makitambay at mag-guest sa ating future episodes, you may send us an email at funwichtv@gmail.com. Kung may naiisip pa kayong nostalgic things aside sa ating mga na-mention sa episode na ito, pakilagay po sa ating comment section upang maisama natin sa ating nostalgia alphabet. Alright mga nostalgics, muli po, I'm Raymond, ang inyong kababata, kalaro at katropa. Kita-kits ulit sa next episode. Maraming salamat sa pagsama sa ating biyahe papunta sa nakaraan na masarap sariwain, masayang balik-balikan, at parte ng ating kabataan. Apir.